Okay mga kaswabe, shoutout muna sa ating kaswabe, Marks Anything in Life Videos. Ingat sa biyahe sa'yo. Good morning mga kaswabe, araw na naman Sabado, araw na sideline, gaya tayo sa Lalamove. Okay mga kaswabe, gaya ng dati, trip A natin, reset na 0. Yan, para alam natin mamayang gabi kung ilang kilometers ang inandar natin. Tapos full tank na tayo, full tank tayo ngayong umaga, mamayang gabi, papafull tank ulit tayo. Kung magkano yung pa-full tank natin sa gabi, yun yung actual na gastos natin sa diesel para sa sideline natin ngayong araw na to. Okay mga kasabi, time check, 8:44 ng umaga. So dito tayo sa gasoline station, full tank na ulit tayo. Biyahe tayo ngayong Sabado mga kasabi, sideline ulit tayo, Lalamove Day. So ang category natin sa Lalamove, 300 kg MPV. Pero pinapasokan rin tayo ng 200 kg na sedan ng mga bookings. Walang incentive kay Lalamove ngayong lingkong to mga kasabi. So kung magkano nakikita natin sa bookings at saka tips, yun lang nakikita natin. So ang goal natin mga kasabi, gaya ng dati, mga 3,000 pesos na gross na income for the day. So gross, ito yung bookings at saka tips. So yun lang muna ang base ng goal natin. No? Pero syempre, mamayang gabi, babawas pa rin natin yung mga expenses natin. Diesel, budget for car maintenance, kung nag-toll fee tayo, kung ano mga ibang gastusin natin. Para alam natin kung magkano yung malinis na take home pay natin ngayong araw na to, ngayong Sabado sideline. So yun mga kasama, tingnan natin kung saan tayo dadalhin nila Lalamove at kung maabot natin ang ating goal na 3,000 pesos na gross income. Ikaw mamaya mga kasama, bang muna tayo ng buong. Hello ma'am, good morning po sa Lalamove ma'am. Yung pick upin po dyan sa dadalhin sa may gig sa... Anong items po ikakarga ma'am? Mga pack meals po yan. Pack meals? Wala naman pasahero ma'am? Wala po. Puro ano lang. Sige ma'am, papunta na po ma'am. Salamat you. po. Bye. Okay mga kaswabe, time check 8:48. May na-swipe na tayo mga kaswabe. Saglit lang tayo naghintay. 5 kilometers away mula dito, tapos ang pagdadala na raw sa may E. Rodriguez, sa may Ugong Norte. Booking number 1 natin mga kasama, pick upin muna natin, sideline tayo ngayong Sabado sa Lalamove. Wow! Okay mga kasama, habang tayo ay nagdadrive, papunta doon sa pick up natin ng booking number 1. Update ko muna kayo sa ating segment. Ang ating segment na... Ano ang masasabi ni Kaswabe? Okay mga kaswabe, may isang kaswabe tayo na nagtanong. Si Sir Earl Patrick Bautista. Ang tanong niya, Sir, first time ko maglalamove pero di pa ako bumabiyahe. Taga-Giginto, Bulacan po ako. Saan po ba maganda mag-abang ng booking? Sa QC or dito lang sa Bulacan? So, ang masasabi ni Kaswabe, hindi ko masabi mga kaswabe. Kasi isang beses pala ako nakapag-deliver sa Bulacan, San Jose del Monte, Bulacan. No, hindi pa ako nakakapag-deliver doon sa mga Giginto, no? So, nung nag-deliver tayo sa San Jose del Monte, Bulacan, medyo nahirapan tayo kumuha ng booking paluwas. Nakakuha na ako ng booking noon sa may Marilao, 10 kilometers away. Tapos nakachamba tayo ng kasabay niya, Santa Maria, Bulacan. So, medyo, in general, no, kapag outside of Metro Manila, medyo konti ang booking. Kaya hindi ako ganong bumabiyahe ng pa-outside ng Metro Manila. Katulad nung last na biyahe natin, Grab Express yun. So nag-deliver tayo sa General Trias, Cavite. Yun na nga nangyari. Nahirapan tayong maghanap ng booking ng Grab Express or Lalamove. Kasi naging ending natin, lumuwas tayo, gumastos tayo ng diesel, yung oras natin, bayad pa tayo ng toll fee natin, no? Paluwas. Pero ganun kaya medyo umiiwas tayo sa outside ng Metro Manila. So, pero syempre, as much as possible, maganda, makakuha ka na kagad ng booking mo dun sa area mo pa lang, kung malapit sa bahay mo, no? Syempre, para una, yung oras mo, tapos yung gasoline or diesel mo, makakuha ka na kagad, malapit na, no? Ideally, ganun, no? Pero, mahirap rin naman kasi na, na tatambay ka ng matagal dun sa malapit sa area niyo, tapos mga 30 minutes, 1 hour na, wala ka pa nakukuha, talo yun, mga kaswabe, kasi dito sa Lalamove, importante sa atin yung oras natin kasi ilang oras ka lang makakabiyahe in a day. Ang ginagawa ko, mag-on muna ako dati nang bago pa ako. Nag-on na ako ng Lalamove, tinitingnan ko lang kung may mga bookings na ba ng ganitong oras. So napansin ko, kahit agahan mo, 7 o'clock, walang bookings nun, tutog pa yung mga tao. So usually mga 7:30 nag-uumpisa yung mga bookings. Pero pa konti-kunti pa lang. Mga 8 yan, nagsisimula ng dumami yung mga booking. Tapos, sa gabi naman, pag mga tipong mga 9 o'clock na, mga kaswabe, wala na. Medyo mahina na ang bookings, no? Kasi syempre, sarado na yung mga opisina, konti na lang yung mga nagpapadala. Tapos doon na nagsisimula yung mga scam na mga bookings, yung mga abo-abono. Tapos, kaya
limited lang yung oras natin. So sabihin mo ng ganun, 8 ng umaga hanggang 9 ng gabi. So 13 hours. Doon lang yung oras mo na makakakuha ka ng maganda-ganda mga bookings, no? So para masagot yung tanong, no? In general, hindi lang sa Giginto, Bulacan, no? In general, kung doon sa lugar mo, para sa akin, kung nakaka 30 minutes ka na naka-online at wala ka pa rin napipili na bookings na malapit sa iyo mga kasabi, medyo mahina ang bookings doon sa lugar na yun. So ang suggestion ko, yun, maghintay ka ng mga 30 minutes, pero pag wala, gumapang ka na. So kung pag-uusapan isa ng maraming bookings mga kasabi, ang panalo talaga is Binondo, Recto, Divisoria ng mga area. Kasi doon ang daming mga negosyo, no? Tapos bumibili sila ng mga paninda nila doon, dinadala nila sa bayo, sa mga shops nila. So in addition na mga kasabi, no, isa pang basehan, so sabi na, no, kung mga 30 minutes, nakakuha ka na ng booking mo. Isa pang basehan kung maganda or malakas ang bookings doon sa area na yun, kung makakakuha ka ng double booking. Kasi mga kasabi, kung yung area mo is pa isa-isa lang talaga makukuha mo, wala kang makuha na maisasabay sa kanya, medyo mahina ang kita doon mga kasabi. Kasi kaya nag-a-allow sila lamog ng double booking. Triple booking pa nga kung kukuha ka ng isang pooling, dalawang regular, isang pooling. Kasi nga mababa yung rates niya. Kaya marami siya nakukuha ng mga customer, no? Kasi mababa yung rates compared sa iba. So yun, pag nakakakuha ka ng double bookings dun sa area mo, maganda yung area mo, malakas ang bookings dun. Pero kung hindi, mga kasabi, lumuwas ka na. Lipat ka na kasi baka maubos lang ang oras mo kakahintay. So yun mga kasabi, yun nang masasabi, Nick Kaswabe. Balik ako kayo mamaya mga kasabi, pick upin mo natin ito. Okay mga kasama, time check 9:08. Na-pick up na natin yung mga food packs, all goods. Dito natin siya sa gitna nalagay para hindi siya tataob. Tapos yung iba nakapatong, so inarangan rin natin ng planggana natin para hindi siya tataob. So binayaran na tayo dito ng mga 406, eksakto. Eksakto! Walang labis, walang kulang. Sir, kaka-register ko lang noong December, sir. Kasi ang register kasi sir, 1 year yan sa sakyan, pero ang emission natin, 2 months lang. Ay, lumaya pa. May kumisalamin ko. Ang mahal ng tubos, 1,000 tubos na ito, di ba? Pasay, mura lang. Makati ang mahal. Magkano sa Pasay? Dito, 1,000 lang ang mahal. Oo, sumura sa Pasay dito. Makati ang 1,500. Tignan natin. 2024. 9 of December lang ako sa naparehistro. Ano ngayon? January, February 15, sir. 24. Itong month lang yun, sir. Salamat, sir. Huwag kayo nang emission sa kapwa yan. Dating ng 26, 26. sir. Oo, pagkalatan yan. Salamat, sir. Okay mga kasabi, time check, 9:48. So, binabaybay natin tong EDSA, no? Wala tayong nakuha second, yung pang double booking. So, ihatid na natin tong pagkain. Pinara ako ng mga pink boys dito sa may EDSA mga kaswabe. Dahil nga, Isuzu Crosswind yung sasakyan natin. Tapos may mga kasabay ako na L300, so pinara rin sila. Pero pinakita ko naman yung rehistro ko, kasi wala pang 2 months mga kaswabe nung pinirehistro natin yung sasakyan. So, goods naman. Sabi nga nung kuya, basta within 2 months yung last na smoke emission ko tsaka parehistro, exempted pa rin naman. So goods, hindi naman tayo na pinatesting na, hindi na chinest yung ating usok ng tambutso natin, pero butin lang at within 2 months pa rin yung natin rehistro. So yun mga kasama, so kahit pala Sabado, mayroong ASBU dito sa may Pasay, sa EDSA. So FYI lang, sa mga kagaya ko ng mga medyo teenager na yung sasakyan at medyo mausok, ingat-ingat tayo dito. Medyo mamaya, dito tayo sa EDSA. Okay mga kasama, dito tayo sa EDSA. Kumakaliwa tayo ngayon sa may Pasay Road. Time check, 9:53. May na-swipe tayo mga kasama.
Ano lang raw, 3 kilometers away mula dito, Makati ang pick up, tapos dadalhin natin sa may Greater Lagro. So goods naman. Pagka pick up natin to, dadalhin natin to sa may C5 road, sa may Bridgetown malapit yung pagkain, tapos diretso na tayo ng Greater Lagro. So mga kasabi, double booking tayo. Update ko kayo mamaya, dito tayo sa Makati. Okay mga kasabi, time check 12:08. Nai-drop off na natin yung mga items. All goods, binayaran tayo. Cash, eksakto. Walang labis, walang kulang. Kaya sa Greater Lagro mga kasabi, hanap tayong paparadahan. Pero abang-abang rin tayo. Baka may makuhaan tayo kasi nakakadalawa pa lang tayo mga kasabi. Okay mga kasabi, time check 1:06 PM. Nandito pa rin tayo sa may Greater Lagro. Nagpahinga, nag-lunch. May na-swipe tayo mga kasabi. 28 minutes, 5 kilometers away. Pasong Tamo. Tapos dadalhin natin sa may Makati. Nakausap ko na si sir, mga gamit raw sa mga sa Samyup raw na store nila, mga sauce at saka mga kimchi raw. So pick upin muna natin mga kasama, booking number 3 natin for the day. Okay mga kasama, habang pupunta tayo dito sa booking number 3 natin, dito tayo sa may Regalado Highway. May na-swipe tayo mga kasama, medyo malapit rin dun sa Pasong Tamo yung pagpipick upan. Tapos ang pagdadalan sa may sa may Mandaluyong, so mas malapit kaysa dun sa may Makati na delivery natin. Problema lang, hindi siya sumasagot yun sa tawag, pero may note naman siya doon, pick upin lang raw sa guard. So yun, punta muna natin mga kasama, 4 kilometers, 27 minutes away, booking number 3 and number 4 natin, Pasong Tamo, pareho ang pick up, magkalapit lang. Okay mga kasama, medyo magulo ang panahon, umaaraw na umuulan. Naalala ko ng bata ako may kinakasal raw na kapre at saka tikbala. Okay mga kasama, habang tayo nandito sa may, anong lugar ba to? Pasong Tamo. Sa Quezon City. Update ko muna kayo sa ating segment. Ang ating segment na Pasalubong ni Kaswabe. Okay mga kaswabe, ito yung napupunta tayo dito sa may Navaliches banda. May pinupuntahan tayo na binibilhan natin ng piano, no? Kaya lang, ngayon kasi medyo niluluto pa raw ang piano. Kaya iba ang pasalubong natin ngayon. Pasalubong natin ngayon, mga kasabi, ay mga munchies sa House of Piano na mga kasabi. Mukhang masarap. So, yun ang pasalubong natin mga kasabi. Munchies assorted. Okay mga kasabi, time check 3:30. I-drop off na natin yung upuan. Hindi pala siya computer chair mga kasabi. Siya pala legit na racing car seat. Sabi ni Kuya. So, re-upholster. Yun, kaya raw pinadala dun sa shop nila. Yan mga kasama, pinayaran tayo via GCash. So atin muna natin itong booking number 3 natin mga kasama, 6 kilometers, 25 minutes away, Mandaluyong, punta tayo ng Makati. Okay mga kasama, time check 4:05, na-drop off na natin yung booking number 3 natin dito, yung mga kimchi at saka mga sauce. All goods mga kasama, binayaran tayo cash. So completed natin 4 bookings, sana po na yung paparada mga kasama. Okay mga kasama, dito tayo sa may Makati, Chino Roses Avenue Extension. Nagpahinga tayo, nagpalit rin tayo ng damit. May naswipe tayo mga kasama, 3.5 kilometers away, Taguig. Malapit lang naman, dito rin nandaan si Pasong Tamo Extension. Tapos ang pagdadalan sa may Commonwealth sa Quezon City. Tapos may note siya, cake ang dadalhin. So, all goods yung pick upin natin. At least kung maliit lang yung cake, edi makakapag double booking tayo. Okay mga kasama, time check 5:43. Dito tayo sa may C5. Kalalagpas lang natin ng SM Aura. May naswipe tayo mga kasama. Double booking natin. Cake rin to. Pang-5 beses ko na yata mag-pick up dito So lilis lang tayo. Puntahan lang natin yung pick upin natin yung cake sa may sa may Meralco Avenue sa Pasig. Tapos yung pagdadalan along the way sa may Blue Ridge raw. So medyo mababa yung rate pero okay na rin. At least may kasabay. Double booking. Hindi yung isa lang ang sakay natin. Dito ako mamaya mga kasama, booking number 6 natin for the day. Cake na naman.
kasama yung time check, 7:51. I-drop off na natin yung cake, all goods. Binayaran naman na tayo via Gcash kanina mga kaswabe. So, completed booking number 6. Mahina ang kita natin, gabi na, tapos nasa malayong lugar pa tayo. So, parada muna tayo mga kaswabe, abang tayo ng booking pauwi. Sana may malaki tayong makuha para may pag-asa pa na maabot ang ating goal na 3,000 pesos na gross. Dito ko mamaya mga kasama, dito tayo sa may Commonwealth, Quezon City. Okay mga kasama, time check 8:10. May naswipe tayo mga kasama, malapit lang dito, 3.4 kilometers. Nasa Commonwealth pa rin tayo, no? Nagpahinga tayo, nagbang tayo ng booking. Papunta sa may, sa may congressional banda. So priority siya, tapos okay lang, at least pagapang na, papunta na ng pauwi. At least meron. Paid by cash na mga kasabi. 12 minutes away lang raw. Update ko mamaya, pick up mo natin. Nakusap ko na pala si ma'am. Bouquet ng flowers daw yung dadalhin. Okay mga kasabi, time check 8:52. Ni-deliver natin yung bouquet ng flowers na kinilig si ma'am. Pinayaran na rin tayo by Gcash ni ma'am kanina. So all goods. Yun, hintayin muna tayo dito mga kasabi. Bang tayo ng booking pauwi. Okay mga kasama, time check 9:03 mula dun sa sa may congressional. Nagkapang na tayo, so tumuwid na tayo ng flyover. Dito na tayo sa may Katipunan. May naswipe tayo mga kasama, 5.3 kilometers, 15 minutes away dito sa may UP. Pagkatapos dadalhin raw sa may Bahay Toro, Quezon City. Okay mga kasama, time check 9:50. Na-drop off na natin yung mga staff ni ma'am. All goods, paid by credit yung wala tayo sa inyo ng cash. Gabi na rin mga kasabi. Gapang na rin tayo pa uwi. At medyo konti na lang rin yung mga bookings Okay mga kasabi, naka 189 kilometers tayo may araw na to. Ito na yata yung pinaka mahabang biyahe natin sa sideline natin. Full tank tayo uli mga kasabi. Full tank tayo ng umaga, tapos ngayong gabi pa full tank uli, no? So yung pakarga natin ngayong gabi, yun yung actual na gastos natin sa diesel para sa sideline natin ngayong araw na to. Okay mga kasabi, time check 11:15 ng gabi. Maghahating gabi na. Okay mga kasabi, so lagpas 14 hours tayo, no? 3 beses tayo naka-double booking, mga 3 hours kada double booking. Saktuhan lang naman yung waiting time natin, kaya lang medyo mahina ang kinita. Okay mga kasabi, complete natin kinita natin to 430 sa walong booking sa Lalamove. Walang Lalamove incentives, walang cash tips mga kasabi, zero. So ang gross income natin, 2,430. Ang mga expenses naman natin, diesel, 865. Budget for car maintenance, 300. So pag binawas na natin yung mga expenses sa gross income, ito yung net income natin, yung malinis na take home. So 14 hours na sideline, 1,265. Ang baba. Update sa ating incentive savings mga kasabi, zero. Wala. Nga. So yun mga kasabi, parang pangatlong beses na yata natin to, no? Na hindi na-reach yung ating goal na 3,000 pesos na gross. So, siguro na nga talaga, mababa na talaga yung rates nila Lalamove. Considering na nakaka-double booking naman tayo, pero hindi pa rin natin na-achieve yung goal. Tapos, ito yung isa yata sa pinakamahaba at saka pinakamatagal na biyahe natin, no? Medyo may kinita naman Hindi nga lang kasing laki ng mga nakaraan ng mga biyahe natin. Ganun Bawi na lang next time mga kasabi. Gamitan lang muna mga kasabi. Maraming salamat sa panood. Hanggang sa ulitin, ingat-ingat sa pagmamali para biyahe natin ay laging spot.